isang senador ang nagpupuyo sa galit dahil sa ginawa nitong si BBM dito kay Duterte. Katunayan, doon sa rally, napamura pa itong si Senator Bato de la Rosa. Ano bang basa niyo dyan, Senator? Yung hindi naman, madalas naman may outburst, no? Umiiyak pa nga in public yan si Bato. Pero, did you see anything different dito sa kanyang outburst recently? Well, siguro dahil sa kanyang political calculation ay lumalakas yung galit ng mga DDS at maraming mga rally na tingin nila ay groundswell. Baka naisip niya na, makakatulong ito para mas sigurado akong manalo. Kaya sakyan na niya. Yun yung isa. Pero nung nangyari kasi yung paghuli kay Digong o yung pagpunta ni Digong sa Hong Kong, later on, inamin ni Bato na kaya siya nanahimik ay dahil nalaman niya. Natunugan niya. Ang warrant, no? Pero bakit hindi niya sinamahan si Digong? Kung nalaman pala niya. Bakit siya nagtago? Bakit naman? Bakit niya sasamahan? Diba? Kung ganun ka pala kasolido sa suporta sa iyong bossing, no? Dapat sinamahan mo. No? Tingnan mo si Robin Hood Padilla, no? Nag-a-apply as legal counsel. Seryoso ba? Alam mo, Senator, bago natin ituloy yung pag-usap natin kay Bato, no? Dati ka namang nagtrabaho sa gobyerno, naging secretary, pero ang tanong ko, yung bang mga unofficial na lakad, kunwari, the likes of Robin Padilla at Sara Duterte, nagpunta sila, di ba? Para suportahan itong si Digong dyan sa ICC. Sino ba nagbabayad nun? Ng kanilang gastos, plane fare, etc., etc. Well, kung official trip kasi yan, ay yung opisina mo magbabayad, yung Senado. Pero paano naging official yung trip na yan? No? Kaya medyo malabo. So dapat personal money. Oo, lalo na inamin ni Robin Hood Padilla, nandun siya as PDP laban. So dapat PDP laban na magbayad. Pero hindi naman natin alam kung sino nagbayad Yun nga Ang inisip ko dyan, is there a way for ordinary Filipinos or ordinary taxpayers to find out kung kaninong pereng ginastos doon? Because that's a very legitimate issue. Wala akong pakialam kung nagpunta ka dyan o hindi, lalo naka-recess naman. The Vice President bilang anak, okay na pumunta dyan. Pero paano natin malalaman na hindi dapat pera ng Office of the Vice President o ng Office of Senator Robin Hood Padilla yung ginamit? Is there a way? Well, after siguro a year, pag in-audit na yung kanilang budget, no, at merong gustong pabuksan yon, yun, baka doon malaman. No? Dahil ino-audit naman talaga yan confidential fund nga, ino-audit Yung pang regular funds ng opisina. Kaya, yun. Oo. Pero, tinan natin. Usually, pag ganyan, hihingi ka mismo ng permiso Halimbawa, Vice President sabay humihingi. Sa OP. Office of the President. Sa Office of the President. Kaya doon malalaman nila kung meron ba talagang budget, kung official trip yan, at kung may budget na galing sa opisina. Oo. Okay. Yun man, natanong ko lang. Hindi ko naman sinasabing ginamit niya yung public funds, no? Kasi wala tayong ebidensya. Pero dapat tanongin yan. Okay. Balik tayo rito kay Bato de la Rosa. Kasi ako nung pinanood ko yung clip na yon, talagang gigil na gigil siya, no? Parang pumuputok na yung ugat Sa galit. Diba? Minura si BBM. While I was watching it, I sensed a fear being concealed or disguised as outbursts. What do you think? Well, noong mga nakaraang araw nga, di ba pinagmamalaki niya na nagpromisa sa kanya ang presidente na kahit isang hibla sa kanyang ulo ay hindi gagalawin ng ICC. Di ba? Kung gano'n naman ang promisa ni BBM, talagang from the very start, lokohan yung promisa. Bakit? Oo, kasi naisahan siya ni BBM. Oo. Kung naniwala siya sa promisa na yon, malaki ang problema niya. Oo nga, pero do you sense na meron siyang parang someone whose back is against the wall, basically. Kinakabahan na baka siya yung susunod. Kaya ganun na yung kanyang demeanor. Hindi siya pwedeng kunin as testigo Hindi siya pwedeng kunin para tumestigo sa kanyang principal. Dahil principal siya mismo. At ninenervyos siya kahit alam na niya na yung inisyuhan lang ng warrant ay si Digong, ninenervyos siya. Baka masalisihan Baka mamaya may warrant na lang dyan
hindi lang sinasabi sa kanya, bigla siyang kunin, no? Kaya eto na naman si Senate President saklolo, di ba? Hindi siya kukunin while Senate is in session. Di ba naka-recess nga sila? No? Di ba naka-recess nga sila? So, kung recess, kahit nagtago siya sa Senate, pwede siya kunin. No? Dahil kung siya ay malalabasan ng international warrant at itatago siya ng Senado, baka mabanata ng Senado na nagtatago, refuge ng mga international criminals. Sana wag naman. No? Oo. Especially, lagyan ko ng konting context, no? Yung withdrawal natin from the Rome Statute, the treaty that created the ICC was single-handedly done by Duterte. At hindi nagkaroon ng pagkakataon ang Senado to concur. When in fact, Senado, yung nagra-ratify ng mga tratado. Yes. Pero dun sa pag-pull out, nabaliwala dun yung mga senador. Tapos kukupkupin nila, mas mahirap. Poprotektahan. Anong itsura ng Senado na yan? Hindi lamang sa loob ng ating bansa, kundi sa international community. No? Di ba? Pero dito, hindi... yung institusyon Pero dun sa pagkaka-aresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, so, nagamit yung term kagabi, or isang gabi, relatively smooth, no? Pero kinorek ako ni Alan Herman na nagtsatsaga manood ngayong gabi habang umiinom ng whiskey at sinesavor yung kanyang Jovan na pabango at nakataas ang kwelyo. Sabi yung ano yan, day cologne niya yun, yung brute. Ayan. So, sabi niya smooth talaga. And I actually agree, no? I was happily corrected. Talaga smooth, no? Given the circumstances. Pero ang tanong ko, Senator, no? Dahil dati ka po nagtrabaho dyan sa gobyerno, yung mga ganyang big projects involved dyan ng dapat ang political advisor. And learning, alam mo yung sinasabi ko. Yung mga special operations na yan. Alam niya ni Senator Edu. Okay. Eto, learning from the experience of Duterte, hindi ba mas magiging mahirap yung kung sakali maglabas ng arrest warrant yung ICC pag ang dadamputin na si Bato? Tama. Alam niya na yung lesson Tama. Dahil una ay nagsabi na yung Senado na siya ay tatago, siya ay kukupkupin. So, dahil nandito na siya. No? Ikalawa ay may mas mahaba yung leeway para magsampa ng TRO sa Supreme Court, maglagay ng mga motion for reconsideration, kung ano-ano mga legal remedies, no? Yung pwedeng gawin. At ikatlo, pwedeng libo-libo ay mag-ikot sa Senado para siya ay protektahan. Siya ay gawing rallying point, no? Yung rallying point baka hindi ganoon kadali dahil hindi naman siya digong no? Hindi naman siya digong, no? At hindi rin siya Sara, kaya baka hindi libo-libo. Baka mga 32, ganyan, yung mag-rally ron. Ikalawa, yung mga legal remedies ay hindi naman siya yung nag-appoint sa siyam na justices sa Supreme Court out of 13 ngayon, no? So, baka hindi naman siya makakuha dahil ito nga yung final nga nila Torion ni-reject ng Supreme Court kinabukasan, di ba? At pinagmalaki ni Lambino na nakakuha daw sila ng TRO. Yung pala kabaliktaran, na-reject. Fake news. Nagkalat ng fake news ng isang abogado. Abogado pa naman. Oo. So, yun yung ikalawa na baka pa naman, no? Yung mga legal remedies nila ay may iba kung halimbawa si Digong yung hihingi ng mga legal remedies na yan, no? At hindi naman siya pwedeng kupkupin ng Senado habang panahon. Di ba? Sabi kasi ni Cheese, in session. Hindi naman na ganun kahaba yung session ng Senado. Ngayon nga, walang session Di ba? Ngayon nga, walang session. Okay. Kaya yung tatlong dahilan na yun, baka pwede naman siyang ikutan. Isa pa sa mga nagpupuyos at galit na galit itong si Baste, no? Talagang sinumbat niya na yung tatay ko, pinalibing yung tatay mo. Tapos ikaw pinakulong mo. Medyo ka rin, nabasa ko comment na iba, ba't gusto mo rin ba ipalibing niya ni tatay mo? Nakita ko yun. May joke na gano'n mahirap gumawa ng mga joke dito Pwede tumama sa iyo, di ba? Pwedeng bumanda. Kaya dapat sisiguraduhin mo pag gagawa ka ng joke, yung hindi ba banda. Oo.
Yung tanong ko, itong mga pagkilos sa mga Duterte, itong mga rallies na nakikita natin, saan ba papunta ito? Realistically. Well, bago pa bumalik si Digong, alam na nila na merong international warrant na umabot sa Interpol. Yung mga tao niya, naghahanda na talaga. Naghahanda ng legal remedies at naghahanda ng people power. Siyempre, yung people power, papunta yan sa uprising. No? Papunta yan sa isang insurrection. Dahil yung kanilang ginawang rally sa Luneta, bago nung impeachment, ay medyo nagalit sila. Dahil imbis na makabawas o pigilan ang impeachment, dumami pa. Umabot pa ng 250, hindi 15 ha. Kaya na-insulto yung mga nag-mobilize noon. Parang ang sinasabi nila, next time, hindi na kami sa Luneta. Pupunta na kami sa sentro ng kapangyarihan. No? Pero, nung pabalik si Digong, nagulat sila na ang bilis naman bumalik. Dahil the day before, sabi ni Digong ay mananatili ako sa Hong Kong for 1 month. Usually naman yung visa pwedeng hanggang 1 buwan. No? Kaya yun yung logical thing to do. Medyo hindi naman strong point ni Digong yung logic. Bumalik siya kahit hindi pa handa yung kanyang mga tao. No? Kaya siguro kung nakapaghanda, baka mas yung planong insurrection or uprising ay baka mas viable. Ngayon, may ganun pa rin mga nagbabalak. Pero nung nakita mo, yung malalaking rally ay nasa Davao, 30,000. No? Dahil ang tagal naman ni Digong na mayor dyan. Kaya malakas naman talaga sila dyan. Pero kung gusto mo ng uprising, dapat nasa sentro ng kapangyarihan. Yung nangyari nung Sabado, wala pang 1,000 eh. Yung nag-rally sa Liwasang Bonifacio, mahirap i-marcha yon sa Malacanang. No? Kaya baka mag-try and try sila until you succeed. No? Kaya yun naman yung minamatyagan ng ibang mga tao. Ito ba ay sasagarin nila? Dahil wala na eh. No? Parang si Digong, yung sinisigaw nila na send him home, hindi na mangyayari yun. Diba? Hindi na mangyayari yun. So, ang gagawin na lang nila ay makaganti sa gobyerno at pabagsakin ito. Dahil parang wala ka ng legal recourse eh. Okay? Kung tatagal man yung kaso, usually kasi 8 taon yan eh. At kahit kumuha sila ng magaling na abogado, syempre yung abogado na yon na mataas ang sahod, gugustuhin din niya na tumagal. Tumagal. No? Ngayon nga ang labanan yung temporary relief, di ba? Yun ang pinagkatalunan ngayon. Dahil mahaba pa yung kaso, baka pwede naman siyang palayain, no? In the meantime. No? Interim release. Interim release. Yun ang mangyayari at this point, no? Pero wala pa daw naka-file. Pero pag final yan, sasagutin ngayon yan ng hukom. Teka, may flight risk ka eh. Kakampi mo China eh. Baka itakas ka. Di ba? Yung isang pinanggagalingan, baka maharas yung ibang mga testigo. Dahil maraming mga nagrarally rito, nakakampi mo. No? Baka gamitin yan. So, medyo malabo pa yung interim release. Tapos yung ikalawa, yung titignan ng hukom kung meron ba talagang basihan para tumuloy sa formal na kaso. Yung formal na trial. Diba? Yun yung mangyayari ngayon. Kaya, very surgical naman yung yung judge na nag-hear niyan eh. Actually nga, ang obserbasyon ko parang ang dating lang doon sa mga counsel ni Digong, parang nasa Pilipinas lang sila. Parang hindi pa lang doon sa kanila na ibang hukom ito. Na ibang bansa ito. No? Halimbawa, si Medel Dea, ang tactic niya ay, pero mo, pinagalitan mo yung hukom na hahatol sa kliyente mo. Siyempre, ang kanyang target ay yung kanilang sariling base na lalong galitin. Na itong korte na ito ay hindi ay binviolate yung due process, rule of law, human rights, etc. Tititigan ka lang ng hukom nung hukom doon yung babae. Di ba? Parang sinabi lang, oh well, next. No, next. Tsaka hindi siya sa kanila. Ito naman si Vice President ay inamin naman ni Harry Roque na siya ay mag-a-apply as counsel para makapasok, para madalaw.
hindi naman ganun kaluwag yung ICC. No, para lang ikaw ay maging counsel, para lang ikaw ay makadalaw, gagawin kang counsel. May criteria yung counsel eh. Mahigpit sila diyan. No? Pero parang nasa Pilipinas ka lang, lulusutan mo yung lulusutan mo yung rules. 'Di ba? Yun yung yun yung natatawa ako eh. No, tapos pag nadalaw mo na, babalik ka na sa Pilipinas, solve ka na. Hindi ganoon yung mga ibang korte, katulad yung ICC. No? Maraming mga protocols diyan, maraming rules. Mataas ang standard nila sa counsel, no? Mga tipong mga kanyan mga level ni Robin Hood at saka ni Philip Salvador. Ganun yung level ng mga counsel diyan.